Issue nito ay ito, tingnan nyo. Okay, umiilaw lahat to, kabilang channel. Active, protect, signal, and then clip. Channel 1 naman, active, protect, and then naka-clip siya. Signal na lang yung nawala dito. Sa channel 2, nakumpleto. And then yung kwento ni bossing dito, parang sinubukan niya yata. Sinubukan niya gawin. Siguro, subok din siya gawin para kung sakali, di ba, makatipid. Kaso nga lang, parang lumala. Tapos parang may ginalaw na siya dito sa may likod, sa may input buffer niya, na parang lumala yata. Okay, try natin try natin yung best natin dito para magawa natin. Ngayon, wala tayong choice kasi parehas may error to. At ito muna, channel 1 muna yung baklasin natin. Ito, iMix na CA18 violet panel na naman. Okay, paulit-ulit na lang yung gawa natin. Kung hindi iMix Trident, kung hindi blue panel, violet panel. Okay? Shoutout muna sa may-ari nito na nakalimutan ko kung taga Laguna, Taytay or Antipolo. Basta mga ganung gawin niya Okay, shoutout muna and then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Okay, Laguna. Alam ko Laguna yata. Unit to ay ito, tingnan nyo. Okay, umiilaw lahat to, kabilang channel. Active, protect, signal, and then clip. Channel 1 naman, active, protect, and then naka-clip siya. Signal na lang yung nawala dito. Sa channel 2, nakumpleto. And then yung kwento ni bossing dito, parang sinubukan niya yata. Sinubukan niya gawin. Siguro, subok din siya gawin para kung sakali, di ba, makatipid. Kaso nga lang, parang lumala. Tapos parang may ginalaw na siya dito sa may likod, sa may input buffer niya, na parang lumala yata. Okay, try natin try natin yung best natin dito para magawa natin. Ngayon, wala tayong choice kasi parehas may error to. At ito muna, channel 1 muna yung baklasin natin. Baklas ko na yung channel 1. Wala naman tayong nakitang short dito sa may transistor. Wala rin tayong nakitang short dito sa may MOSFET. Ang problema is kinalkal ng bossing to. Wala na yung SMD dito. Isa value dito ay 10K to Dalawang 10K yan. Yung isa na yan 10K. Tapos itong isa is 10K. Tapos ang ginawa pinalitan yung 5532 baliktad pa. Grabe naman si bossing baliktad Nakita nyo yung butas na to. Dapat dito yan nakapunta sa may butas din. Ito tingnan nyo yung guide nyo. May butas dito. May butas din dito. Dapat yung ito, dapat dito sa may kabila mapunta yan. Nako, sablay na sablay talaga. Ito yung sinasabi ko lagi na kung alanganin kayo, maigi na lang siguro dalhin nyo na lang sa legit na technician na medyo malapit-lapit sa inyo. Kasi kapag ganito gagawin nyo, lalong mahihirapan yung technician. Lalong mahirapan, sa totoo lang. Nandun na tayo sa binabayaran nyo kami, pero siyempre isipin nyo rin yung haba ng oras ng paggagawa. And then, imbis na makakatipid kayo, lalong lalaking singil sa inyo ng technician kasi nahirapan sila gawin. Okay, yung iba, sa iba nito, inaayawan na nilang gawin to. Okay, yun, pag-ayawan ng technician, ano gagawin mo, di ba? Sayang naman unit mo. Okay? Ngayon, tanggalin natin to. Hindi kayo, pingutin ko na lang yan. Tapos, ikutin natin yan, pabaliktad. Tapos ito, lagyan natin to 10K. Tapos check natin kung, alam ko may mga mali pa yan dyan or hindi naman mali, kumbaga may mga sira siguro. Okay? Naglagay na ako ng 10K. Ang problema naman to, brutal talaga Ano yung nangyari sa may pin ng 5532? Punit na punit Grabe naman Ay nako. Pambihira naman na yan. Lumo tayo dito. Ito kinater ko na nga to Ano bang value nito? Ano ba nilagay niya rito? Palitan natin ng 5532 to. Tapos yung mga putol na linya, jumper na lang natin. Ay nako na lang. Check natin baka may mga naputol pa. Dapat kasi ewan ko ba. Sige na lang. Balikan ko na lang kayo kapag naayos ko na to. Kailangan maayos natin yung paglagay dyan. Tapos ma-jumper natin na maayos. Okay? Sabi, tingnan nyo yung ginawa ko gaano kadami yung jumper na ginawa natin Diba?
Baka sakali na lang to kung gagana o hindi. Pag hindi umubra, di, ano magagawa natin? Ulit, ba? Natin kung tama itong nilagay dito. Oh, baliktad pa yata. 551 ba yan? 5401, 551, tama. Okay. Sana wala ibang tinama. Ay, dito pa pala. Open pala tong 2.2 dito. Palitan ko pa pala to 2.2 dito. Okay. Dagdag pa tayo ng isang jumper. Ito kasi dito magusto sa ilalim. May linya pa sa ilalim yan. Kaya nag-jump na lang tayo rito. Awkward man to tingnan, pero wala. Gagawin at gagawin mo to dahil sa ganitong pangyayari na. Diba? Okay lang yan. Ang importante gumana siya. Ano pa magagawa natin? Ganito nang ginawa ni Bossing sa unit niya. Okay, tapos ito 2.2. Pinalitan natin. 2.2 ohms to dito magkatabi na yan. 2.2 yan. Tapos ito Phoenix bias na natin agad 2.1. Okay, 2.1K. Grabe yung nerves nyo. Ngayon, ito sinalpak ko na siya. Ayan, nakasalpak mo na yung mataas na voltahe. Okay. Kailangan hindi yan umilaw. Kapag umiilaw yan, ibig sabihin may fault yan or may problema. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging kalabasan sa tawas nito Sana maging normal. Oh, mataas. Hindi, tama lang. Tama lang ba? Mga 0.26, 27 lang. Okay na. Tapos dito. Yun normal na siya Ba? Mga nasa 0.3. Kapag ibaba mo yan ng 2K, bababa siya masyado. Tama na yan, sapul na yan. Yan naman lagi ginagamit natin 2.1 na. Di ba? Kahit sa ganyang pang ginawa natin, kahit paano gumana pa siya, di ba? Sabi ko nga kanina, wala kang ibang choice kundi gagawin mo yung ganitong diskarte dahil nga sa ganitong kinalabasan ng ginawa ni Bossing. Okay? Ang mahirap dyan kung wala kang paggagayahan or hindi mo kabisado yung linya. Tulad dyan sa value dyan. Ako kasi medyo kabisado ko na ng konti ito Ulit-ulit na lang itong gawa ko Okay, balik ko ito. Tapos, punta tayo dito sa may isang board. Kasi sabi ni Bossing, para may ginalaw rin siya dito sa may input buffer tayo dyan. Nabaklas na natin tong channel 2. Ngayon, ito lang muna yung supply na kakabit natin. Tapos, testing natin Okay. Ayun naka-fault siya Dapat hindi ilaw yan. Ibig sabihin may problema yan kapag umiilaw. Ngayon, alamin natin kung saan banda. Okay. Overtime ako ngayon. Mag-alas 8 na ng gabi. Dami natin nga buling gawa. Okay, good yung fuse. Good yung fuse dito. Tapos itong fast recovery diode, goods. Ito isa, goods din. Okay, good yung mga kuha natin Tapos punta kagad tayo dito sa may diode. Dito, 15 volts to Okay. One good naman. Okay, parang good naman tong nandito Okay, one good. Baka sira ito. Ngayon, okay, dating gawi. Balikan ko na lang kayo kapag nahanap ko na para tumbok na lang agad yung sira. Tandaan nyo guys, kapag umiilaw itong fault, ito, umiilaw na maliwanag yan, tapos wala kayong nakitang sira dyan, check nyo itong pin nito sa dulo, dito sa dulo na to, tapos dito sa pinakadulo din, kapag shorted dyan, ibig sabihin sira itong GRC na 5532, ito, kailangan hindi mag-short yan. Yan, pinaltang ko na yan. Pinutol ko lang Tapos pinatong ko na lang. Bigyan ko kayo ng ideya. Dapat dito. Dan. Saan ba yun? Uli
Dapat dito, itong pin na to, dito, hindi ito dapat shorted. Yan, dapat ganyan lang siya, oh. Kapag short yan, palitan mo na to. Sira yan, 5532. Okay? Yan, pinalitan na natin yan. Ito yung pinalit natin, oh. Ito, oh. Yan. Ito. Ito yung galing sa, dito sa may kabilang side, na kinater natin. Tapos, ito naman, dito galing yan. O, pinutol natin. Ewan ko kung ma-i-check ito. Wala kasi tayong tagahawak. Okay, pero try ko pa rin, ha. Ayun, o, shorted, o. Ito, mapapansin nyo, o. Ito. Tumapit ka, boy. Ayan, o, short to. Shorted, di ba? O. Kailangan hindi mag-short yan. Kapag short yan, sira yan, matik. Ngayon, ito, pinix bias ko na rin, ha, para mas mabilis yung video natin. Tingnan nyo ano mangyari. No, nawala, di ba? Kailangan hindi umilaw yan. Pag umilaw yan, wala na. Ngayon, naka 2.5. Overtime tayo. Ito. Ayan, oh. Ayan yung bias niya. Okay, same din sa isa yan, eh. Nasa 0.3. Okay, goods na. Dito, yung problema lang pala dito ay yung kwan lang, yung ito to 5532. Baka nadama yan dun sa kabila, anong binaliktad niya siguro. Kasi isa lang yung supply pinangkuhanan yan, eh. Dito galing yan, oh. 1515. Eh siyempre baliktad yun. Damay pati dito. Okay, balik natin. And then testing natin kung may iba pang problema. Naibalik na natin yung dalawang board natin, ah. Okay, on natin. Yung normal kaya. Okay, sa ganitong design, huli talaga yung clip nito. Yung violet, okay, ayan. Kumbaga, inaantay nyo muna mag-stack ng todo yung kapasitor. Ayun, sukat tayo ng bias nya. Tignan natin kung parehas. Okay, nasa 0.27. Dito naman, oh, pares lang, oh. Goods na. Pinahirapan lang tayo ng konti. Ngayon, hindi pa totally goods to. Sana magkaroon ng audio, di ba? Maglagay ako ng speaker and then audio input. Yun yung problema. Sinubukan ko sinalpakan ng audio, nagso-short. Tingnan nyo, ha. Lagay natin to, ha. Talaga ng bossing dito. Talagang pinapahirapan tayo ng todo. Tingnan nyo, ha, kung anong mangyari, ha. O natin. Oh. Hindi pwede yan. Pero pag tinanggal natin, oh, tinatanggal ko, ha. Normal siya, oh. Pero kapag lagyan natin ng input to, tingnan nyo mangyari. Yung, oh. Hindi pwede. Ay, naku. Okay, punta naman tayo sa may back panel niyan. Pambira naman talaga, oh. Dito, or pangalawang araw natin sa pagre-repair ng unit ni bossing. Talagang pinahirapan tayo ng todo. Ngayon, okay na dito. Okay na dito sa may input buffer. Hindi ko pala napansin nung kahapon, itong sapin. Kulang na sapin dito. Kaya pala pag may audio or may speaker na kakabit, is pumipiyok dahil nagkaka-short to. Itong isa na to, yung 1943, wala pa lang sapin, hindi na sapinan. Kaya sabi ko, ba't hindi ko mapatino? Na kapag nakaangat siya, okay. Pero pag binalik natin, tapos nilagyan natin ng speaker, is umipiyok siya, tapos nagsushort. Ito pala, oh, hindi pala nalagyan ng sapin nito. Mambihira na yan, oh. Tapos ngayon, nagka-normal na. Sa audio naman ulit, ito control. Kasi pineltan niya yung control nito. Ayaw rin tumino. Pero ngayon, ito pag ikuha natin, oh, pag nirekta natin, pansinin nyo, ano mangyari? Oh, ayan, may audio, oh. Oh, di ba? Normal na, oh. Okay. Nag-normal na siya. Ngayon, ang gagawin natin, palitan natin yung control niyan. Papalitan natin yung control niya. Yung itong channel 1 lang, kasi channel 2 goods naman channel 2, eh. Na-testing natin, okay naman. Matapos na yung video natin,
Pati pala yung volume control eh. Din. Mali rin yung pagkakabit or daming putol. Okay. Okay, naka-normal na siya. Tingnan natin yung laptop natin. Naabot na yung 2 araw dito. Okay. Yan na, 2 channel yan ha. 2 channel. Tagal ng intro ah. Normal na. Parallel. Okay, goods. Stereo. Okay. Okay, 1 channel. 2 channel. Ayan. Okay. Ito 1 channel. Ayan, hanggang dito na lang. Nahirapan tayo masyado ng amplifier na to. Ito guys, sinuulit ko sa inyo, kapag owner kayo or gusto nyong mag-DIY, gusto nyong sumubok, pero maigi magsimula muna kayo sa mga maliliit. Pero pag sa ganito, medyo mahirap kasi ultimo panghinang nyo, kapag medyo mahina panghinang nyo, matutuklap yung mga cladding ng wire, yung cladding ng board. Or kung sobrang lakas naman, malulusaw naman yung pyesa kasi nga SMD ito. Kaya kailangan marunong na talaga kayo. Mahirap na. Okay, hanggang dito na lang. Sana, kung may naibigay akong ideya sa inyo. Okay, dahil umabot kayo sa part ng video natin na ito, baka pwedeng makahingi ng isang subscribe mo. Okay, kung ikaw nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe sa may YouTube channel natin, baka naman paki-subscribe and then makita mo dyan yung bell button, pindutin mo yan, tapos all, para manonotified ka kapag mayroon tayong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Salute sa inyo.